Sa Marikina, sinisimula na ang paghahanda para sa La Nina. Nagsasagawa sila ng dredging at pagpapalawak ng ilog. Live mula sa Marikina, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Hindi pa tapos ang El Nino pero kailangan daw antabayanan ang La Nina dahil ito ay kailangan din natin daw paghandaan sa laman sa init o sa laman sa lamig ang ating nararanasang panahon. Hindi pa man napapawi ang damang init na hatid ng El Nino, dapat na raw paghandaan ang La Nina. Kung sakali, ika-17 episode na ng La Nina sa Pilipinas ayon sa Department of Agriculture. Base sa tala mula noong 1998, mas malaki ang pinsalang idinudulot ng La Nina sa agrikultura kaysa sa El Nino. For the past 25 years, yung record natin ng episodes ng El Nino is 8. Yung La Nina, if ever magdadating ang La Nina, it's almost 17. How we prepared for El Nino, ganon din dito. Ang Malacanang pinaghahandaan ng mga lokal na pamahalaan para sa epekto ng inaasahang extreme weather. Meron tayong 6 na dredger. Batay na rin doon sa hydrological analysis na sinusunod natin. Yung tamang lugar kung saan dapat maghukay. Nagkaroon ng slope protection project. Maiwasan na yung scouring o yung pagguho ng gilid ng ilog. Dito sa Marikina, matagal nang inumpisahan ng dredging o ang pagpapalalim ng ilog. Ayaw na raw nilang maulit ang pananalasa ng bagyong Ondoy noong 2009 kung kailan umapaw ang tubig mula sa Marikina River at binaha ang malaking bahagi ng syudad. Ang dating 70 meters na lapad ng ilog nasa 100 meters na ngayon. Dati 15 meters ang lalim, ngayon 20 meters na. Sa tulong pa ng mga water pump at mga kinumpuning drainage, 4 na taon na raw na hindi binabaha ang Marikina. Maski raw yung mga low-lying at nasa tabing ilog nilang mga area. Susan, dahil hindi pa tapos yung dry spell, 2 munisipalidad at 1 lungsod sa Zamboanga Peninsula ang itinaas yung state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.